hanap ng bagong trabaho, tutulungan natin sila sa training. Little dream, dream of a little dream. Sa tuwing ako'y pumupunta sa ibang bansa, ang isang bagay na laging kumukumpleto sa aking biyahe ay pag nakakilala ako ng mga OFW na may dalang kwento ng kanilang tagumpay. Sa kabila ng mga sunod-sunod na meeting at seryosong talakayan, ay talagang gumagawa kami ng paraan para direktang makasalamuha ang ating mga kababayan. Minsan, ang mga staff pa namin ang nagkukwento kaya't hindi namin pinapalampas at pinapupunta namin. At kapag narinig nyo naman ang mga kwento nila, talaga namang nakaka-proud ang mga nararating ng ating mga kapwa Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang ilan sa mga hindi ko malilimutang kwentong OFW sa aking pagbabiyahe. Longing, darling, but don't you just saying this. Ito yung una ko. Hindi OFW, kundi anak ng mga OFW na nakabase doon sa Switzerland. Ito yung batang si Evan Mendoza na kumanta sa Filipino community event namin sa Switzerland. Siya rin ay isang finalist sa The Voice France. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne le penses pas. Napakagaling talaga. Ay palagay ko itong batang ito may future talaga dahil hindi pangkaraniwan ang kanyang dating. Meron siyang stage presence, meron siyang showmanship at ang ganda talaga ng boses at saka yung technique niya para kumanta ay tamang-tama. Kaya palagay ko malayo aabutin ng ating kababayan na si Evan. Meron naman sa Belgium, isang Ilocana mula sa La Union. Dumating siya sa Belgium noong 1995 para makipagsapalaran at iahon ang pamilya sa hirap. Sinaga niya mag-aral ng French para maka-adapt. Nagsimula sa paglilinis ng mga bahay hanggang sa nagkaroon na siya ng sarili niyang housekeeping services na business. Ang pangalan ng kanyang negosyo, Maharlika. Dahil mga loyalista ang kanyang mga magsasakang magulang na nasa La Union. Nung COVID, imbis na magtago ay matapang na nakipagsapalaran ang kanyang ahensya dahil itinuloy niya ang cleaning services para masanitize ang mga bahay. Dahil sa lakas ng loob at tiyaga ay lalong nakilala ang kanilang housekeeping business bilang isang professional at maaasahan na kumpanya. Nakapagbukas na rin siya ng Filipino restaurant sa Belgium. Hindi po yan madaling gawin dahil napakaraming compliances at mahigpit na ipapatupad sa bawat isa. Kaya't ang makapagbukas lamang ng ganyang negosyo ay isa talagang malaking bagay na. Sana po lahat dadalhin ni BBM sa Pilipinas para hindi na kami magtatrabaho sa abroad. Thank you. Sa kwento ng ating mga kababayan sa abroad. Sa larangan naman ng IT ay may pambato rin tayo. Itong si Mr. Jonjo Nabal, isang matagumpay na Chief Technology Officer ng pinakamalaking telecommunications company sa Cambodia. Katumbas ng ating Globe or Smart. Ang kumpanyang pinangungunahan ni Jonjo ay ilang taon nang nananalo ng mga award para sa pinakamahusay at pinakamabilis na network sa Cambodia. Kamakailan ay nabalitaan ko na ang isang Pilipinong climate scientist sa ating tuloy-tuloy na pagbangon.
Nitong linggo ay tinanggap natin ang ating kauna-unahang incoming official visit. Ito ay mula sa bansang Malaysia sa katauhan ng kanilang bagong hinalal na Prime Minister at ang aking kaibigan na si Prime Minister Anwar Ibrahim. At tapat sa ating kultura at nakagawian, naghanda tayo ng mainit na pagsalubong sa ating bisita. Si Prime Minister Anwar ay tuwan-tuwa din dahil nung pagbaba niya ng kotse, sabi niya kagad, alam mo, nakarating na ako dito sa palasyo noong pa, nung panahon ng father mo. Nung pagpasok namin, sabi niya, kinikwento niya, dinala ako dito sa opisina. So, hinila ko siya. Sabi ko, ito ba yung opisina? Binuksan ko yung opisina na yung formal office ng presidente. Sabi niya, ito nga, dito kami. Sinabi sa akin ng ama mo, ako yung pinakabata eh. Sinubihan ako ng father mo. Oh, bata-bata mo pa. May future kang maaabot. Yun ang hindi niya makalimutan. Kaya nung tinitignan niya yung palasyo, tuwan-tuwa siya dahil sabi niya, naku, parang may memories daw sa kanya yun, yung pagpunta niya sa palasyo noon at ngayon yung pagbalik niya. Nung nag-ikot ang First Lady ng Malaysia, kasama ng ating First Lady, ay nagustuhan niya ang ating mga museum, lalong-lalo na mahilig pala yon sa orchid. Kaya't pinakita natin yung mga waling-waling, lahat ng iba't ibang orchid na nandito sa Pilipinas. At gumawa pa tayo ng orchid para sa kanya na nakapangalan sa kanya. Hindi ito ang unang bisita ni Anwar sa Pilipinas. Matagal na silang pumupunta rito. Regular siyang nagbabakasyon kasama ng kanyang pamilya sa Boracay. Minsan bumisita siya rito sa Pilipinas. Nagkataon at nakapag-usap kami. Pareho naman ang aming pag-iisip. Nagkaintindihan kami tungkol lalo na sa politika. Dahil yung sitwasyon niya, medyo may masasabi kang may similarities doon sa aking sitwasyon. Kaya siguro yun ang naging dahilan kung bakit hindi kami nahirapan na magkaibigan. Ang ugnayang Pilipinas at Malaysia ay buhay na buhay sa maraming larangan. Mula sa kalakalan, turismo, seguridad ng rehiyon at ngayon sa mga kinakaharap na pandaigdigang krisis. On behalf of the government and the people of the Philippines, it is my honor and a personal pleasure to welcome Your Excellency Prime Minister Anwar Ibrahim to Manila as my first official guest. Nang una, nagpasalamat ako sa Malaysia sa lahat ng kanilang tulong na ibinigay para maging matagumpay ang pagtaguyod ng BARM or yung Bangsamoro Autonomous Region. Pinag-usapan namin kung ano pa ang kailangan gawin upang maghanda para sa darating na halalan para sa mga BARM officials. At lalong-lalo na, sabi namin kailangan magka-partner tayo dahil nga pare-parehong sitwasyon natin. Umaahon tayo dahan-dahan sa pandemya. Kinaharap natin ay pare-pareho rin ng mga hamon, lalo na tungkol sa importation, tungkol sa inflation. Sabi namin pareho na talagang dapat iinit ang partnership ng Malaysia at saka ng Pilipinas. Napag-usapan din namin ang issue ng Sabah. Yun, alam nyo naman, meron tayong claim dyan sa Sabah na sinasabi natin na nasa Pilipinas yan. Ay ngayon, sila ang administrator ng Sabah. Kaya sabi namin, kailangan natin pag-usapan ng masinsinan yan. Yung mga foreign affairs secretary namin ay mag-uusap tungkol dyan kung anong pwede pa natin gawin. Your visit is a testament to our enduring friendship as ASEAN brothers who share the same vision of prosperity and of peace. Maraming salamat po, Mr. President. I was first here in Malacanang Palace when President Marcos was the president, and how pleased I am to be back here with Marcos Jr. Bongbong to be there. Thank you very much for this hospitality, and I was deeply touched by your kind words and support.
mabilis at maikli man ang kanilang pagbisita, ay tiniyak natin ito ay makahulugan. Ganyan dapat ang pakikipagrelasyon natin sa iba't ibang bansa upang lalong mapalakas at mapatibay ang ating ugnayan, lalong-lalo na dito sa Southeast Asia. Pakikipagkaibigan, pakikipagtulungan, ito ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.